Magandang araw. Huwebes ngayon, Marso 5, 2026 at diretsuhin na natin agad. Oo, simulan na natin. Kasi meron akong isang medyo nakakagulat na tanong para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon. Paano kung yung kinabukasan ng pandaigdigang pagbabago, yung tinatawag nating global impact, na laging pinag-uusapan online, paano kung hindi pala ito nagsisimula sa malalaking entablado? Yung mga tipong malalaking komperensya. Tama. O kaya yung mga viral campaigns sa social media o sa mga inisyatibong may bilyon-bilyong pondo. Paano kung naguugat pala ito sa isang napaka-ordinaryo at tahimik na komunidad? Sa mismong kalsada o opisina o kapitbahayan kung saan ka naruroon ngayon? Napakagandang panimula niyan. At iyan talaga yung puso ng malalimang pagsusuri natin ngayon. Susuriin natin yung mga kaisipan mula sa isang text na pinamagatang Global Mission, Global Vision, Local Expression. At ang misyon natin sa usapang ito ay napakasimple pero malalim. Gusto nating tulungan kang makita na yung mabilis at malawak na epekto sa buong mundo. Yung global vision. Mismo, yung global vision na iyon ay kinakailangan mag-uugat sa malalim, tapat at pang-araw-araw na pagkilo sa sariling komunidad. Yun yung local expression. Okay, himayin natin ito. Kasi madalas kapag naririnig natin ang salitang misyon o pagbabago, ang unang pumapasok sa isip natin ay pagsakop sa buong mundo agad, di ba? Parang lahat gusto maging global influencer agad. Oo nga eh. At dito pumapasok yung tinatawag ng teksto na problema sa big stage mentality. Inilalarawan ng may akda ang isang karaniwang pagkakamali ng maraming leader. Nag-iisip sila ng pandaigdigan pero wala man lang silang malinaw na intensyon sa mismong mga kapitbahay nila. Totoo yan. Ang nagiging resulta nito, nakakakita tayo ng mga napakagandang vision statements sa mga website. Yung tipong parang corporate bingo sa dami ng magagandang salita. Pero pag tiningnan mo yung paligid nila, halos walang nararamdamang epekto yung mga taong nakapaligid sa kanila. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ipinapakita ng teksto natin na ang konseptong ito ay hindi siya isang bagong business strategy na inimbento lang kahapon. Meron itong malalim na arkitektura mula pa sa kasaysayan at sa Biblia. Yung nabanggit sa Genesis? Tama, binanggit sa teksto ang Genesis 12. Isipin mo, noong gusto ng Diyos na pagpalain ang buong mundo, hindi siya gumamit ng isang global broadcast. Pinili niya si Abraham, isang tao mula sa isang partikular na pamilya sa isang tiyak na lugar. Nagsimula sa maliit? Oo, ang pangako ay pagpapalain ng lahat ng nasyon sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, ang pagpili o eleksyon ay palaging para sa pagpapalawak o extension. Ang lokal ay ang mismong tulay patungo sa global. Teka, kung ganong ng blueprint natin, bakit madalas natin itong nakakaligtaan? Kasi kahit sa mismong buhay ni Jesus, di ba idiniin ng teksto na ang kanyang pagkakatawang tao ay mahigpit na nakaangkla sa lokal na heograpiya, hindi siya bumaba sa Roma. Kung tutuusin, kung gusto mo ng maximum visibility noon, sa Roma ka dapat magsimula. Di ba? Dahil nandoon ang kapangyarihan at impluensya pero hindi, naglakad siya sa mga maalikabok na kalsada ng Galilea at Capernaum. Kumain siya kasama ng mga ordinaryong tao. Yan ang isang napakagandang kabalintunuan na inilalatag ng may akda. At para mas maintindihan ito, gumanit ang teksto ng talinghaga ng buto ng mustasa at ng levadura o yeast. Paano ba gumagana ang levadura sa tinapay? Hindi mo ito nakikita. Nagsisimula ito ng napakaliit, tahimik, ibinabaon sa loob ng masa. Tapos unti-unting nagdudulot ng malawakang pagbabago mula sa loob, palabas hanggang sa umalsa ang buong tinapay. Mismo, ganyan gumagana ang tunay na pagbabago. Kaya hindi talaga tayong pwedeng laging nakatingin sa malayo habang binabawala ang sarili nating bakuran. Para sa'yo na nakikinig ngayon, isipin mo yung sarili mong bahay. Yung kalsada ninyo, yung opisina mo, o yung paaralan kung saan ka pumapasok araw-araw. Hindi iyan aksidente. Ayon sa tekstong ito, ang mga espasyong iyon ang mismong lupa kung saan ka tinawag upang maging tapat. Tama iyan. Pero alam naman natin na kapag nagsimula ka ng makipag-ugnayan sa komunidad mo,
Lalo na kung meron itong iba't ibang kultura, paniniwala at nakasanayan, papasok ang isang malaking hamon. Yung paano ka makikibagay. Oo, paano ka makikibagay nang hindi mo isinusuko kung sino ka at kung ano ang pinaniniwalaan mo? Dito ipinakilala ng teksto ang konsepto ng pagsasakonteksto ng walang kompromiso o contextualization without compromise. Yan ang laging mahirap timbangin para sa marami. Gusto mong makarelate sa mga tao pero ayaw mo namang maging plastic o baguhin ang core values mo. Inilatag ng may akda na madalas nating hindi nauunawaan ang pagkakaiba ng forma o form at esensya o essence. Maganda yung analogy na ginamit dyan. Oo, yung sa tubig, para mas madali nating ma-imagine, isipin mo ang esensya bilang tubig. Kailangan natin ng tubig para mabuhay. Ito yung hindi nagbabagong katotohanan, tulad ng kaligtasan o ang pagkadyos ni Kristo. Pero ang forma, ito yung baso. Yung lagayan. Tama yung lagayan. Pwede itong baso na yari sa salamin, pwede itong plastic cup, o pwedeng tabo. Ang forma ay ang estilo ng musika, ang wika, ang arkitektura. Pwede mong palitan ng baso para mas madaling mainom ng kausap mo yung tubig, pero hindi mo pwedeng palitan yung tubig mismo. Ang nakakabighani rito ay kung paano ito matagumpay na nagawa sa kasaysayan na idinitalye rin sa ating binabasa. Dinala tayo ng may akda sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 17, sa kwento ni Apostol Pablo, nang mapunta siya sa Atenas. Ngayon, ilagay natin ang sarili natin sa sitwasyon ni Pablo. Ang Atenas noon ay sentro ng pilosopiya at karunungan, pero pagpasok mo, punong-puno ito ng mga idolo at tribulto ng iba't ibang Diyos. Kung ako si Pablo, baka ang natural na reaction ko dyan ay magalit at magsimulang makipagtalo. Yung tipong mali kayong lahat, makinig kayo sa akin. Hindi ba may malaking panig na kapag ginamit niya ang kultura nila, magmukhang kinokonsinte niya yung mga idolo nila? Paano ito hindi naging kompromiso? Iyan mismo ang henyo ng ginawa niya. Hindi siya nagwala o nanghusga. Nagmasid muna siya. Nakinig siya sa kultura nila. At habang naglalakad siya, nakita niya ang isang partikular na altar na may nakasulat na inialay para sa isang hindi kilalang Diyos. Yung unknown God? Oo. Imbes na sirain ito, ginamit niya ito bilang tulay. Sabi niya, yung Diyos na sinasamba ninyo nang hindi niyo nakikilala, siya ang ipinapakilala ko sa inyo. Ginamit pa nga niya ang mga pamilyar na tula ng mismong mga Griego para maipaliwanag ang mensahe. Hindi niya binago ang kanyang teolohiya. Yung tubig. Eksakto, hindi niya ginalaw yung tubig, pero ginamit niya ang baso ng kulturang Griego para malinaw nilang maunawaan. Nakipag-ugnayan siya ng may matinding paggalang at katalinuhan. Kaya iyon ang tamang paraan. Pero paano naman yung maling paraan? Kasi inilalarawan din ng teksto ang panganib kapag ipinilit mo ang sarili mong baso sa ibang tao. Dito ibinahagi yung isang makasaysayang halimbawa mula sa China Inland Mission noong ika-19 na siglo. Medyo malungkot na bahagi ito ng kasaysayan. Oo, kasi isipin mo ito, pumunta ang mga misyonerong Europeo sa China. Imbes na aralin ang kultura, dinala nila ang buong Europa sa China. Nangtayo sila ng mga simbahang may arkitekturang Gothic na parang nasa London. Sa gitna ng China? Oo. Tapos kumanta sila ng mga himnong Europeo na hindi akma sa tono ng mga Chino at nagsuot ng mabibigat na damit Europeo kahit hindi tugma sa klima. At ano ang naing epekto nun? Lumayo ang mga lokal. Para sa mga Chino, ang mensahe ng Ebanghelyo ay naging kasing kahulugan ng kolonyalismo. Pakiramdam nila ay dayuhan ng mensahe dahil nakabalot ito sa dayuhang kultura at pag-uugali. Sayang yung effort. Oo, pero nagbago ang ihip ng hangin nung mga sumunod na dekada nang pumasok ang mga misyonerong natuto sa pagkakamaling ito. Ano ang ginawa nila? Nag-aral sila ng wikang Chino. Inaayos ang kanilang pananamit para bumagay sa mga lokal at nagtayo sila ng lokal na liderato. So binago nila yung forma. Binago nila ang porma nang hindi binabago ang dalisay na doktrina. At doon sila nakaranas ng tunay at malawakang paglago. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan kasi nagbigay ang may akda ng isang napakalinaw at simpleng panuntunan na pwede nating gamitin, i-translate o isalin ng mensahe,
Huwag itong i-transform o baguhin ang buong kahulugan. Eksaktong panuntunan. Kapag binago mo ang esensya para lang maging sikat o katanggap-tanggap, iyon ay kompromiso. Nawawala ng kapangyarihan ng mensahe. Pero kapag isinalin mo ito sa wikang nauunawaan ng mga tao, na ipapakita mo ang respeto nang hindi nawawala ang katotohanan. Ngayon, nag-iiwan ito ng isang tanong. Sino ba ang dapat gumawa nito? Sino ang magta-translate nito sa mga komunidad? Kasi kadalasan, iniaasa natin ito sa mga professional. Totoo yan. Kapag pinag-uusapan ng misyon, laging ang iniisip natin ay trabaho yan ng mga pastor, ng mga pare, o ng mga misyonerong pinapadala sa ibang bansa. Ito yung tinatawag ng teksto na pagwasak sa spectator mentality. Yung pagiging manunood lang, Oo, kasi madalas, lalo na sa panahon ngayon, nakikita ang simbahan o anumang organisasyon bilang isang malaking konserto o sinihan. Papasok ang mga tao, uupo, manonood sa leader na nasa entablado, magbibigay ng rating sa isip nila kung maganda ba ang speech, tapos uuwi. manunood lang talaga. Pero ibinabalik tayo ng may akda sa konsepto ng unang Korinto 12 na bawat bahagi ng katawan ay mahalaga. Kung paa ka, hindi mo pwedeng sabihing wala kang kwenta dahil hindi ka kamay. Ang bawat isang mananampalataya ay may papel na ginagampanan. Hindi ito palabas na may mga audience. Isa itong kilusan kung saan lahat ay kalahok. At para masanay ang mga ordinaryong taong ito, inilalarawan ng teksto ang lokal na simbahan hindi bilang isang entablado, kundi bilang isang greenhouse. Teka muna, paanong greenhouse? Anong kinalaman ng agrikultura rito? Bakit greenhouse? Kasi sa agrikultura, ang greenhouse ay isang kontrolado at protektadong kapaligiran. Dito itinatanim ang mga maliliit na buto para hindi agad mamatay sa matinding init o ulan sa labas. Para lumakas muna sila? Tama. Sa konseptong espiritual, ito ang lugar kung saan ang mga talento at kaloob ng bawat tao ay inaalagaan at pinapalago. Dito ligtas na nakakapagsanay ang mga miyembro na maglingkod. Kung magkamali man sila, may mga taong sasalo, magtuturo ng may pananagutan o accountability at magtutuwid ng may pag-ibig bago sila lumabas sa mas masalimuot na mundo. Maganda yung ideya. Pero may ebidensya ba talaga sa kasaysayan na ang mga ordinaryong taong ito, kapag lumabas sa greenhouse, ay nakakagawa ng malaking pagbabago? Kasi ang daling sabihin na lahat tayo ay may papel, pero ano ang totoong epekto nito? Meron. At dito nagbigay ang ating source ng mga nakakagulat na kasaysayan ng ordinaryong katapatan. Binanggit dito ang Moravian Revival sa isang maliit na lugar na tinatawag na Herrnhut sa Germany. Hindi ito sinimula ng isang malaking kumperensya. Nagsimula ito sa isang komunidad ng mga ordinaryong tao na nagdesisyong mag-alay ng walang patid na pananalangin. Yung sikat na 24/7 prayer watch nila. Oo, nag-organisa sila ng pananalangin na tumagal ng mahigit 100 taon. At mula sa maliit na komunidad na iyon, nagpadala sila ng daan-daang misyonero sa buong mundo. Grabe no, 100 taon. Nandyan din ang halimbawa ng mga Metodista noong araw sa pamamagitan ng kanilang mga class meetings. Wala silang malalaking teknolohiya o budget, nagtipon-tipon lang ang mga ordinaryong laiko sa mga bahay-bahay, nag-usap tungkol sa kanilang mga pagsubok, nagturo sa isa't isa, at naging mga lider sa kanilang sariling mga komunidad. Ang mga pinakamalalaking kilusan na napagbago sa lipunan ay halos palaging nag-uugat sa mga ordinaryong individual na tumangging maging manunood lamang. Kaya para sa'yo na nakikinig sa atin, paano ito nagiging totoo sa buhay mo? Isipin mo, paano nagagamit ng isang ordinaryong guro ang kanyang pasensya at pagmamahal sa loob ng maingay na silid-aralan bilang isang totoong ministeryo? O paano nagiging bahagi ng pandaigdigang misyon ang pagpapatakbo mo ng iyong maliit na negosyo ng may integridad na pinapasweldo mo ng tama ang mga empleyado mo? Yung araw-araw na ginagawa natin. Oo, ang pang-araw-araw na katapatan na ito ang mismong makina ng pandaigdigang misyon. Kaya ano bang ibig sabihin ng lahat ng ito sa practical na pamumuhay natin? Kung maniniwala tayo na kailangan nating maging aktibo sa ating sariling community, paano natin ito uumpisahan paggising natin bukas?
Dito na inilalatag ng teksto ang isang napakalinaw na proseso. Ito yung pagmamapa ng misyon sa komunidad o neighborhood mission mapping. Hindi ito isang abstract na teorya. Ito ay aktwal na hakbang para isalin ang malaking pananaw sa maliliit at sinasadyang aksyon sa iyong paligid. At ang pinakaunang hakbang sa pagmamapa na ito ay hindi ang pagpapatayo agad ng programa o paggastos ng pera. Ang unang hakbang ay pagmamasid at pakikinig. Tinatawag itong prayerful observation. Inirekomenda ng teksto na sadyang maglakad ka sa iyong community. Huwag kang sumakay ng kotse o tricycle para lang mabilis makauwi. Maglakad ka at magmasid. Oo, maglakad ka. Pansinin mo yung mga gathering places. Saan ba tumatambay ang mga tao? Sa palengke ba? Sa kanto? Sa basketball court o sa tindahan? At higit sa lahat, hanapin mo ang mga hotspots ng pangangailaman. Saan mo nakikita ang kahirapan? Saan may mga kabataang walang ginagawa kundi mag-inuman? Saan mo nararamdaman ng kalungkutan at paghihiwalay sa komunidad mo? Pagkatapos ng pagmamasid, papasok ang pakikinig. At ayon sa ating binabasa, ang pakikinig ay isang malalim na gawa ng pag-ibig. Makipag-usap ka, hindi lang sa mga kapitan ng barangay o mga opisyal, kundi maging sa mga ordinaryong residenteng nagwawalis sa kalsada o nagtitinda sa sari-sari store. Nagdudulot ito ng isang mahalagang katanungan. Bakit kailangan muna nating makinig bago tayo gumawa ng kahit anong solusyon? Kasi kadalasan gusto nating tayo agad ang magbigay ng sagot, 'di ba? Parang, ay, nakita ko problema nyo, etong solusyon ko. Gusto nating maging bida agad. Eksakto. Ipinaliwanag ng may akda na ang impormasyon na datos na walang kwento ng mga totoong tao ay maaaring makapanling lang. Pwede mong tingnan ang isang lugar mula sa malayo at sabihing, mahirap ang mga taong ito, kailangan nila ng libreng pagkain. Pero kapag umupo ka at nakinig sa mga nanay doon, baka malaman mong hindi pagkain ang kailangan nila, kundi isang ligtas na lugar kung saan pwedeng mag-aral ang mga anak nila pagkatapos ng klase. Ang galing nun! Ang pakikinig ang nagtutuwid sa ating mga maling akala. Nakakatuwa kasi para hindi tayo manghula, nagbigay ang teksto ng 3 napakalinaw na halimbawa ng mga komunidad na ginawa itong neighborhood mission mapping. Unang halimbawa ay mula sa Maynila. May isang maliit na simbahan doon na nagdesisyong itigil muna ang kabi-kabilang programa sa loob ng gusali at naglakad-lakad sila sa kanilang lugar. Nakinig sila sa mga tao. Anong natuklasan nila? Habang tinitingnan nila ang sariling nilang kongregasyon, nakita nila na marami pala sa miyembro nila ay mga retiradong guro, na pakiramdam ay wala na silang silbi. Kasabay nito, nalaman nila sa paglakad nila na napakaraming bata sa paligid nila ang nahihirapang magbasa o may matinding pangangailangan sa literasiya. Yan ang perpektong halimbawa ng pag-uugnay ng yaman at pangangailangan. Imbes na pilitin nilang gumawa ng programa para sa mga kabataan na wala naman silang expertise, pinagsama nila ang husay ng mga retiradong guro at ang pangangailangan ng mga bata sa komunidad. Bumuo sila ng isang tutoring ministry na naging napakatagumpay. Nagkaroon ng bagong layunin ang mga matatanda at natulungan ang mga bata sa pag-aaral. Lahat ng ito ay nangyari dahil nagmasid sila at nakinig. May pangalawang kwento rin dito, mula naman sa isang baryo sa Latin America. Isang grupo roon ang may pondo at balak sana nilang mamigay ng libreng pagkain linggo-linggo. Napakagandang layunin nito, di ba? Pero dahil sinunod nila ang proseso ng pagmamapa, naglaan muna sila ng oras para makipag-usap sa mga pamilya sa lugar. At siguro iba ang nalaman nila? Oo, nalaman nila na hindi pala pagkain ang kagyat na problema ng mga residente. Ang mas malaking inaalala ng mga magulang ay ang pagkaligaw ng kanilang mga anak sa masasamang bisyo at gang dahil walang gumagabay sa kanila. So iniba nila yung approach. Oo, dahil nakinig ang grupo, iniba nila ang stratehiya. Imbes na magtayo ng soup kitchen, nagtayo sila ng programa para sa mentorship at suporta sa pag-aaral para sa mga kabataan. Naging mas malalim at mas pangmatagalan ang epekto nila sa community. At ang ikatlong halimbawa ay malapit lang sa atin, sa Cebu. Isang lokal na simbahan ang nagmasid sa kanilang paligid at napansin nila na ang sentro ng buhay ng mga kabataan doon ay ang kalapit na basketball court. Maghapon silang nakatambay doon. Naku, madalas husgahan ng mga ganyan, di ba? Oo,
Ang madalas na reaksyon ng mga tao dyan ay sabihing mga tamad o maingay yung mga bata. Pero imbes na mainis, nakita ng simbahan na isa itong oportunidad. Nagpadala sila ng mga volunteers hindi para mangaral agad, kundi para makipaglaro, makipagkaibigan at unti-unting mag-mentor sa kanila. Ang resulta nito, ang simpleng pagtambay at pakikipaglaro na ito ay nagbunga sa pagbaba ng krimen at gulo sa barangay nila. Dahil naramdaman nila na may pakialam sa kanila, Tama, at dahil naramdaman ng mga kabataang na may nagmamahal sa kanila, marami sa kanila ang organikong sumali sa simbahan. Naglakad, nagmasid, nakinig at kumilos ng may layunin. nakaka-inspire yan. Kaya kung pagsama-samahin natin ang lahat ng ito, ang pinakamensahe ng ating pinag-usapan ay napakalinaw. Bago mo pangaraping baguhin ang buong mundo, tingnan mo muna ang sarili mong bakuran. Magsimula ka sa lokal. Ang pandaigdigang pananaw ay magiging epektibo at totoo lamang kung ito ay nakatanim sa malalim na lokal na katapatan. Kung ang heograpya mo ngayon ay hindi aksidente, isig sabihin ginagamit ng Diyos ang tiyak na lokasyon mo. Ang mismang kalsada, opisina at kapitbahayan, ito ang ground zero ng pagbabago. Hindi mo kailangan ng 1,000,000 na followers sa social media o malaking pondo para magkaroon ng makabuluhang epekto. Nagsisimula ito sa sandaling lumabas ka ng iyong pinto, bumati sa kapitbahay at makinig sa kwento nila. Paupang tapusin ang ating usapan, nais naming mag-iwan ng isang kaisipan na maaari mong pag-isipan mag-isa pagkatapos nito. Batay sa natutunan natin na ang bawat ordinaryong lokasyon at maliit na kilos ay may tinatawag na eschatological impact. Ibig sabihin, mayroong itong epekto na umaabot hanggang sa walang hanggan. Paano kaya kung babaguin natin ang ating pananaw? Bukas, paanong pagbabago? Paano kung titignan natin ang ating mga nakakabagot na pang-araw-araw na gawain? Yung biyahe mo sa traffic sa EDSA, yung mahabang pagpila mo sa grocery, o maging ang mga digital na komunidad mo sa social media. Paano kung hindi natin sila tignan bilang mga nakakaubos oras at nakakainis na sitwasyon, kundi bilang mga sagradong espasyo? Mga espasyong naghihintay na mamapa mo, pakinggan at mapunlaan ng kabutihan para sa isang tahimik ngunit pandaigdigang revolusyon. Yan ang isang hamon na talagang nakakapagpabago ng pananaw. Mula sa manonood, ikaw na ngayon ang kalahok. Hanggang sa muli nating pagsama-sama, buksan ang mga mata, makinig ng mabuti at maging simula ng pagbabago sa sarili mong kalsada. Na maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa amin.